Ngayon mga kabombot Star Nation, sa ating pagmilay-milay ngayong Semana Santa, ating binisita ang ilang mga simbahang Katolika sa loob man o labas ng Metro Manila. Narito ating pakinggan at panoorin ang special report na ginawa ni Bombo Everly Rico. Ang krus, ang buhay na patunay sa makabagong panahon na ating ginagalawan ngayon sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Natubos at napalaya ang tao mula sa kasalanan na mahal ang naging kabayaran. Ang pagpapakasakit at pagpapapako sa krus ng Panginoong Hesus alay ang kanyang sariling buhay. Ngayong mahal na araw o huling linggo ng Kwaresma, ating pagnilayan ang dakilang sakripisyong ito ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay mananampalataya. May mga punto sa ating buhay na nawawalan na tayo ng pag-asa dahil sa walang katapusang mga pagsubok sa ating buhay at sa mga pagkakataong ito, sandalan natin ang pagdarasal sa pamamagitan ng pagtungo sa mga simbahan. Isa lamang sa madalas na dinarayong simbahan ay ang National Shrine of St. Jude Thaddeus na matatagpuan sa loob ng Malacañang Palace Complex sa lungsod ng Maynila. Hinango ang pangalan ng simbahan sa isa sa 12 apostoles ni Jesus na si St. Jude Thaddeus na itinuturing bilang patron saint ng hopeless cases. Ito ang National Shrine of St. Jude Thaddeus. Eksaktong 70 taon lang nakakalipas mula nang itatag ito noong Oktubre 13 ng taong 1954. Kung nakakapagsalita lamang ang simbahang ito, maraming mga dasal ng ating mga kababayang Katoliko na natupad ang maibabahagi nito. Ayon sa Cora Paroko ng National Shrine of St. Jude Thaddeus na si Father Alex Vitwalia, isa ito sa 4 na simbahang itinayo para sa mga Chinese sa ilalim ng Archdiocese of Manila at opisyal na itinalagang National Shrine noong taong 2010. Anya, dinarayo ang simbahan ng mga kumukuha ng board exams, lalo na kapag araw ng Webes. Napupuno ito ng mga estudyante kasabay ng lingguhang novena para kay St. Jude. Ilan sa mga patunay ng katanyagan ng simbahang ito sa buhay ng mga kabataang mananampalataya ang ibinahaging kwento ng ilang college students na nagtungo sa National Shrine of St. Jude Thaddeus para ipagdasal na makapasa sila sa kanilang board exam. Ayon kay Teofilo Agustin, isang college student mula pa sa Holy Infant College of Tacloban City, na kasalukuyang nasa Metro Manila para sa kanilang internship sa kursong Bachelor of Science in Radiologic Technology, naniniwala siyang walang imposible kung magtitiwala kay St. Jude. Sa katunayan, karamihan anya sa kanyang co-interns na nagpunta sa National Shrine noong nakalipas na taon ay ganap ng registered RedTech. Na-influensyahan po ako ng mga co-interns ko or mga co-radiology students ko na nagpunta sila dito last year. So sabi ko, kung wala namang imposible kay St. Jude, so why not I will go that church to pray, to ask intentions for my success, for my pre-board exam po. Magkasama ding nagtungo sa National Shrine ng college students na sina Clyde Intano at May Mendizabal mula sa Centro Escolar University. Kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Pharmacy si May, habang Bachelor of Science in Air Transportation naman ang kurso ni Clyde. Dasal ng mga ito na makapasa pareho sa kanilang pre-board examination at sa mismong board exams. Niniwala po kasi kami doon kasi po si St. Jude po yun, siya po yung may hawak po ng hope. So yung mga nagtitake po ng boards talaga dito po nagdadasal, nagsusulat para po pumasa talaga. Sa gilid naman ng simbahan, may nakalaang prayer wall para sa mga prayer petitions ng mga mananampalataya. Bagay na hindi naman pinalagpas ni Teofilo, May at Clyde. Sana po makapasa ko sa aking pre-board exam this coming 3rd week of July. Also, the board exam or the upcoming December, the 3rd week of December for licensure examination for radiologic technologies po. Sana makapasa po ako. Yun po yung pinanalangin ko. At saka, pinagdasal ko din ng good health of my family,
kagalingan ng may mga sakit in the hospital as well as in their respective homes. Pinag-pray ko na rin po na advance na one take lang din po sa board exam. Ang National Shrine of St. Jude Thaddäus ay itinalaga bilang isa din sa Jubilee Churches para sa 2025 Jubilee Year ng Universal Catholic Church. Tuwing ika-25 taon kasi pinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang Jubilee Year. Ito ang panahon para sa simbahan na mag-focus sa pagkakaroon ng pag-asa, lalo na sa mga gitna ng pandaigdigang mga hamon gaya ng gyera. Nagsimula ang Jubilee Year noong bisperas ng Pasko noong nakalipas na taon at magtatapos sa ika-6 ng buwan ng Enero sa susunod na taon. Ayon kay Father Alex Vitwalia, maituturing ding Year of St. Jude bilang santo ng pag-asa ang 2025 Jubilee Year. Ang tema ng ating Jubilee Year sa Universal Church ay Pilgrims of Hope. At syempre dahil si St. Jude Thaddäus ay kilalang santo ng pag-asa, the patron of hope, I would say this is also the year of St. Jude kasi hope pag-asa. And hindi naman si St. Jude ang hope, kundi he brings our prayer to God. Sa pamagitan ng mga santo, mga banal, dinadala yung ating panalangin. And of course, ngayong Jubilee ng ating simbahan, Universal Church, then this church must give the message that we have really that hope in God. Tulad din anya ng ibang pilgrim churches, may mga nakahanay ding aktibidad ang National Shrine of St. Jude Thaddäus para sa Jubilee Year at ngayong Holy Week. Yung mga pangkaraniwang gawain sa isang pilgrim church, ginagawa naman namin yon. Thursday, yung mandatus niya, kaya nga tinatawag itong Monday, Thursday, kasi nag-alay ang Panginoong Jesucristo ng isang mandato, utos, na maglingkod sa bawat isa. Paghuhugas niya ng paa sa kanyang mga apostoles, na kanyang hiniling sa kanyang mga tagasunod, apostoles o sa mga mananampalataya. Ngayong mahal na araw, mensahe ni Father Alex Vitwalia sa publiko na huwag sayangin ang pagkakataong ito na gamitin para pagnilayan ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang regalo ng Kwaresma na kapayapaan para sa buong mundo at para sa ating sarili. Mula dito sa National Shrine of St. Jude Thaddäus, Malacañang Compound sa lungsod ng Maynila, ako si Bombo Everly Rico at yan ang aking Semana Santa Special Report. Para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!